King of the Hill, isa sa pinakamahusay na cartoons. Nasabi ko na ba? Kamakailan lang ay matagumpay siyang nagbalik. Nang bumalik na ang hari, naisip namin magandang pagkakataon para bisitahin muli ang mga taga Arlen, Texas. Pinapangako mo bang di ka naaalis? Ito ang bawat karakter sa King of the Hill, mula sa mabuti hanggang sa masama. Pinag-uusapan yung tungkol sa sira na spoiler, pare. Alam mo yon, sobrang gamit na pare. Gusto kong gumawa ng mga kakaibang bagay kasama ka. Ang unang kategorya ay para sa mga karakter na kasing linis, nagliliyab, at energy efficient gaya ng propane. Sila ang mabubuti. Kahit baka medyo nadadala kami dahil bago pa siya, ibibigay namin ang gintong medalya ng kabutihan sa isa sa mga bagong karakter ngayong season, si Emilio, ang sous chef ni Bobby. Dahil sinusunda ni Bobby ang kanyang pangarap na maging chef sa sarili niyang restaurant, syempre, kailangan niya ng magagaling na empleyado na susuporta sa kanya. Madalas natin makita si Emilio, maamong higante na may ginintuang puso. Bilang ka ng kamay ni Bobby, maasahan siya bilang manggagawa at kaibigan. Laging kasama ni Bobby sa kakulangan ng uling, paratang ng cultural appropriation at mga awkward na pagkikita sa ex. Na magduda si Bobby sa sarili, si Emilio ang nagpalakas sa kanya. Sinabing siya ang pinakatunay at pinakamagaling na chef na nakatrabaho niya. Hindi pa natin lubos kilala si Emilio, pero alam natin siya ay magalang, masipag, tapat, at maunawaing tagapakinig. Pagkatapos ni Emilio, ang napili namin pinakamabuting karakter sa orihinal na season ay hindi si Bobby ngayon. Sa maliit na agwat, nakuha ni Luan Platter ang pilak na medalya ng kabutihan. Si Luan ay likas na mabait at maalaga. Katulad ni Emilio, lagi siyang magalang at may malasakit at naniniwala sa kabutihan ng iba kahit anong sitwasyon. Katulad ni Bobby, nagsisilbi siyang kabaligtaran ni Hank. Buong pusong naniniwala sa kabutihan ng lahat ng tao sa paligid niya at handang subukan ng kahit ano. Kahit na may mapang abusong pagkabata at posibleng kakulangan sa pag-iisip, madali siyang maimpluwensyahan ng masasama tulad ni Reverend Junie Hopper na ikinumbinsi siyang ang Halloween ay para sa mga sumasamba kay Satanas. Gayunpaman, sa huli ay natauhan din siya at madalas siya pang tumatapos sa alitan sa episode sa pamamagitan ng kabaitan. Maging ito man ay ang pagpipilit sa mga Hill na mapagtagumpayan ang kanilang bisyo sa paninigarilyo o ang pagiging handang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang parehong masamang magulang niya sa magkaibang pagkakataon. Si Luan ay isa sa mga pinakamabait na karakter sa palabas. Hindi niya makuha ang gintong medalya dahil sa pagiging materialista at makitid ang pananaw, gaya ng pagdala niya ng 15 anyos na lalaki sa prom para pagsilosin si Lucky. Sa ikatlong pwesto, narito ang paboritong batang lalaki ng lahat, si Bobby Hill. Pasensya na ang ibig kong sabihin, lalaki na maaaring tama o mali. Sa ika-14 na season, si Bobby ay 21 taong gulang na at nagkaroon ng maayos na buhay para sa sarili niya. Head chef siya sa German-Japanese sushi restaurant sa Dallas. Nagbibigay ng masarap na pagkain at mabuting boss sa mga empleyado. Katulad nung bata pa siya, si Bobby ay palakaibigan pa rin at bukas ang isipan at ipinapakita niya ang kanyang malaking puso sa lahat. Bagamat naranasan din niya ang mga kalokohan ng bata siya, tulad ng pagsipa sa bawat lalaki sa loob ng 50 milyang radius sa bayag nila. Nagpakita ka ng kahinaan, Itay. Lumaki si Bobby bilang isang maginoo at mabait na binata. Nakikita natin ito sa iba't ibang pagkakataon sa reboot. Mabuting kaibigan siya kina Connie at Joseph. Nang maospital si Connie at nagsuggest ng kakaiba kay Bobby, sinabi ni Bobby na mag-usap na lang sila dahil alam niyang apektado si Connie ng pampawala ng sakit. Kahit may nararamdaman pa si Bobby, kahanga-hanga ang pagpipigil niya. Kung si Joseph yon, siguradong bibigay agad siya. Mapagmahal pa rin siya sa kanyang mga magulang gaya ng dati. Nang malaman niyang humihinto ang mga panic attack ni Peggy sa MRI kapag nandun siya, hindi lang niya siya sinamahan, kundi gumawa pa siya ng bagong bahagi ng kanyang menu, based sa mga luto ni Peggy. Namamatay ang paborito niyang customer, mas lalo pang nagbanding si Bobby at ang ama niya habang magkasama pa sila. Saayan kami kay Hank sa marami. Pero sa sinabi niyang mali ang batang yon, mukhang hindi kami magtatagpo ng opinyon, sabihin ko sa'yo. Gayunpaman, sa ngayon kami nakarapat-dapat si Bobby sa isang medalya para sa kasalan ng katakawan dahil sa walang sawang pagmamahal niya sa pagkain sa buong serye. Minsan, binalot niya ang Twinkie sa bologna, isinawsaw sa orange juice. Teka, saan ka pupunta? Pare, sasabihin do, susunod na si Boomhauer. Kung nasabi ko na yan minsan, parang 100 beses ko na nasabi. Si Boomhauer ay mabait na tao, pare, lagi niyang nandiyan para sa mga kapitbahay niya at pare. Pare, nung season 14, nagka-girlfriend ako. Para siyang ama-amahan ng maliit niyang anak. Si Boomhauer hindi naman santo, pero mabait talaga siya, pare. Sinasabi ko sa'yo, pare. Kahit bihira lumabas si Luke Jr. ngayong season, bigyan pansin pa rin natin siya, anak ng girlfriend ni Boomhauer. Hinahangaan niya si Boomhauer at gusto niyang maging astig tulad niya. Alam niyong di magsusoccer si Boomhauer, kaya pumapalpak siya. Pero sinusubukan pa rin ng bata. Mukha siyang mabait, karaniwang batang kinakabahan. Pero yung ugali niya uminom ng hindi alak, bago yan sa akin bilang sintomas. Hindi na natin patatagalin. Pag-usapan na natin ang bida ngayon,
ang mismong King of the Hill, si Hank Hill. Gaya ng inaasahan mo sa serye, si Hank, sa kaibuturan niya, hindi naman talaga nagbago pagdating ng season 14. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang pinagbago, kahit kuunti. Abang siya pa rin ang simpleng tao, mahal ang pamilya, at mahilig sa propane na kilala natin, si Hank ay patuloy na umaangkop sa nagbabagong mundo sa paligid niya. Palagi niyang hinaharap ang pagbabago ng may respeto at integridad. At kadalasan siyang tinig ng katwiran sa harap ng problema ng lipunan. Makikita ito sa episode na No Hank Left Behind, kung saan inaalagaan niya ang kapatid niya sa ama na si Good Hank at tinala sa alpha male bootcamp at tinutulan ang misogynistic na pananalita ng mga lalaki doon. Si Hank ay hindi nagpapaloko sa mga nananamantala sa kahinaan ng iba. Kahit naharas ang pamangkin niya ng bastos na golfers at muntik mapahamak ang anak niya, tumayo pa rin siya laban sa mapang-abusong ama na minamaliit ang nanay niya, na nagpapakita ng tapang at lakas lampasan ng sariling trauma. Bakit nga ba hindi mataas ang ranggo ni Hank? Sa totoo, hindi rin naman siya laging boses ng katwiran. Sa katunayan minsan, tulad ng kahit sino, medyo hangal din si Hank. Hindi naman ito madalas, syempre. Karaniwan, sa pinakamasama niya, medyo mahigpit siya kay Bobby at medyo sobrang suporta niya sa mga kalokohan ni Peggy. Sa parehong sitwasyon, nagmumula ito sa pagmamahal, tulad din ng ugali niyang tulungan ang kanyang mga kamag-anak at mga kapitbahay kapag sila ay napapasok sa gulo. Mahusay ipinakita ng The Revival kung gaano hindi komportable si Hank sa anumang pagbabago sa paligid niya. Madalas niyang ayusin ang mga bagay na may mabuting intensyon at natututo at lumalago rin siya sa sarili niyang paraan. At mabilis lang, pag-usapan natin si Lady Bird, ang mahal na aso ni Hank. Dahil matanda na si Lady Bird nung urhinan na season at 8 taon nang lumipas, hula ko kaya hindi siya nababanggit sa palabas ay pumanaw na siya. Mabait ang aso, mamimiss natin. Naku, si Hank na, palitan ng usapan. Uy Hank, napag-uusapan namin ng butane. Lintik na gas, di ba? Lipat naman tayo sa kapitbahay niyang si Connie. Sa pakikitungo sa mahigpit niyang mga magulang, si Khan Jr. ay ginamit ang kolehiyo bilang pagkakataon niya para magkaroon ng kalayaan mula sa kanila. Pareho lang ang reaksyon ni Bobby sa ethical non-monogamy, gaya ng reaksyon nating mga nanonood. Malapit pa rin siya sa kanila. Isa siya sa ilang unang nakakaalam ng debosyon ng magulang niya. At ayon kay Min, madalas silang mag-usap sa telepono. Masaya si Connie na makipag-ugnayan ulit kay Bobby at sinubukan pa niya itong i-set up sa isa niyang kaibigan para mas magkasama sila. Ang kanilang magkakatuluyan ba o hindi na relasyon ay kasing interesante pa rin kahit hati ang opinyon ng internet kung dapat ba silang suportahan o sana'y magkaroon si Bobby ng lakas ng loob at makahanap ng mas mabuti para sa kanya. Ang mga maaasahang empleyado tulad din na Roger, Buda, Zach, Enrique, Jojak at Donna. Pinagsama namin ang 4 dahil halos pareho ang screen time at character development nila. Hindi man marami, sapat na para mapakitang sila ay masipag at seryoso sa trabaho. Kung kailangan namin isa-isahin ang pagranggo sa kanila, ilalagay namin si Roger sa una dahil siya ang pinakamaraming ipinakitang pag-unlad at pagiging mature sa grupo. Kasunod si Enrique dahil sa tunay niyang pagmamahal sa pamilya kahit nabawasan siya ng puntos dahil sobra siyang kapit sa pamilya Hill. Si Jojak na basta nandoon lang si Jojak at sa huli si Donna na kadalasan ay palakaibigan naman maliban na lang doon sa isang MySpace episode. Sa kasamahang palad para sa kanya, isinasama namin yon kaya nabawasan siya ng maraming puntos. Sa bandang mababa ng kategoryang mabuti, naroon si Tilly Hill, ang ina ni Hank. Simula hanggang dulo, nanay lang ni Hank ang papel ni Tilly. Hindi ko sinasabing tulad siya ni Cotton na iyon lang ang halaga niya. Ang ibig ko lang sabihin, hindi siya nabigyan ng maraming pag-unlad sa buong serye. Isa siyang mapagmahal na ina kay Hank at magalang na babae sa pangkalahatan. Madalas hanggang sa punto na hindi niya alam kung kailan niya dapat ipaglaban ang sarili niya. Totoo naman. Malamang ito ay dahil sa pang-aabuso na naranasan niya mula kay Cotton, na naging dahilan kung bakit madalas siyang malulong sa mga libangan tulad ng pagkolekta ng mga glass figurine. At napapabayaan niya ang kanyang anak sa proseso. Sa dalawang magulang ni Hank, siya pa rin ang mas maayos. At kahit hindi naman ganun kataas ang pamantayan, lumaking maayos pa rin si Hank sa kabila ng lahat. At dahil siguradong hindi dapat bigyan ng kredito si Cotton para doon, naniniwala kami na si Pili ay karapat-dapat bigyan ng pagkilala. Narito naman si Reverend Karen Stroop, Reverend ng Ireland First Methodist sa halos buong serye. Si Stroop ay isang mabuting tao, kahit na medyo malungkot na babae. Malasakit at paggalang ang ipinapakita niya, pati kay Bill. Kaya isa siya sa kakaunting love interest ni Bill, na mukhang tapat sa nararamdaman. Pinilit niyang patawarin ng komunidad si Cotton na umamin itong nagsunog ng simbahan kahit mali. Dahil sa seksistang komento at masamang ugali ni Cotton, masinangaan siya sa ipinakitang awa. Ang hindi masyadong mabuting asawa ni Luan, si Lucky, ay susunod. Isa siyang kakaibang kaso. Bagamat aminadong medyo batugan siya, hindi naman talaga siya masamang tao sa kahit anong paraan. Mas gusto niyang umasa sa pera mula sa danyos, sa pagdula sa pipi, kaysa magtrabaho. Pero malinaw na handa siyang gawin ang lahat para sa mahal niya sa buhay. Mula sa pagtangging pakasalan si Luan bago makakuha ng GED, hanggang sa hindi pagpayag kay Bobby lumiban sa klase para sa konsyerto,
Mas pinipili ni Lucky ang prinsipyo kaysa katamaran. Kung kailangan magtrabaho ni Lucky para suportahan si Luan at anak nila, siguradong gagawin niya ito. Kaya mabuti pa rin siyang tao at hindi tamad. Si Willow, naging nobya ni Bobby sa season 14 ang sunod. Hindi ganong klaseng panandalian. Buhay pa siya, iniwan lang siya matapos ilang episodes. Hindi man santo si Willow, at napatunayan niyang medyo may pagkabaliw siya sa dulo ng ika-14 na season. Tandaan na ang maling paghusga at pagkakamali ay di nangangahulugang masama agad ang tao. Uy, natugma yon. Medyo mapilit si Willow. Madalas siyang lampasan ng mga hangganan sa pamilya ni Bobby at bigla na lang sumasama sa mga inaakala ni Bobby na father-son trip nila ni Hank. Pero totoo rin siyang palakaibigan at maunawain. Nagbibigay siya ng emosyonal na suporta kay Bobby sa mga pagsubok nitong makalapit sa kanyang ama at sa pangkalahatan ay mukhang mabait talaga siyang tao. Dumumi siya sa mesa ng dating boss ng tatay niya at sinisito sa pagkalulong ng ama sa alak na nagpapakita ng baluktot na pagmamahal at hustisya. Pero makikita ring may sira rin siya ng ulo. Pero sa pagkakaalam natin, buo pa rin ang 2 kidney ni Bobby. At ibig sabihin nito ay sapat naman ang katinuan niya para tanggapin ng maayos ang kanilang paghihiwalay. Kasama sa mabuting kategorya ang matalik na kaibigan ni Bobby, si Joseph Gribble, na talagang mana sa kanyang ama. Minsan mausisa at praning si Joseph, pero kapag mahalaga na, maasahan mo siyang kaibigan. Sobrang inosente rin siya. At yan din ang pagkakatulad nila ng tatay niya. Mas maayos ang moralidad niya kaysa kay Dale. Di gaya ng ginagawa ng kanyang tatay araw-araw. Hindi kailanman muntik gumawa si Joseph ng domestikong terorismo, sumira ng ari-arya ng kapitbahay, o hikayatin ng mga bata na barilin ng mga panda. Laging magiliw at mabait si Joseph. Kahit nagpe-pencil fight sila ni Peggy sa apartment ni Bobby o nagbibigay siya ng taos pusong. Kahit minsang maling, payo sa pag-ibig. Ang tanging dahilan kung bakit hindi mas mataas ang ranggo ni Joseph ay siya ring dahilan kung bakit siya nakakuha ng medalya mula sa sentro ng pagnanasa. Minsan ay tigang na binatilyo si Joseph at minsan naman ay talagang malibog. Mula sa panliligaw sa mga MILF sa mga catering event ni Bobby hanggang sa pagtatangkang halikan si nanay ni Connie habang inaalagaan siya nito sa kanyang mga sugat. Maganda ang intensyon ni Joseph at laging handang makinig kay Bobby. Pero ang pagiging malisyoso niya ang dahilan, kaya mababa siya sa mabuting kategorya. Ngayon, panahon na para pasukin ang mga karakter na moral na malabo. Nasa gray area. Hulaan mo? Puweta ng manok, hulaan mo pa? Si Buckley ang susunod. Hindi naman pinaka-memorable si Buckley sa serye. Lumabas lang siya sa ilang unang episodes bilang on and off na boyfriend ni Luan. Ang kanyang walang emosyon at ambisyon ang dahilan ng kanyang medalya sa katamaran. Lagi siyang hinihiwalayan ni Luan dahil sa kapabayaan at pagkukulang. At kung hindi siya mapagpatawad, matagal na sana siyang iniwan bago pa siya mawala sa pagsabog ng propane. Dahil sa kanyang katamaran, napasama siya sa aksidenteng pagpapasabog ng Megalomart at nabawasan ng puntos. Nag-abala ang kanyang anghel na dalawin si Luan at tulungan siyang makamove on sa pagkamatay niya, na nagpapakita ng kabutihang puso niya sa kabila ng pagiging walang pakialam. Nakakatuwang ilagay si Chuck Mangione sa susunod, lalo na siya ang tagapagsalita ng Megalomart. Isang tunay na palaisipan siya sa mundo ng King of the Hill. Palaging tumutugtog sa lahat na okasyon, mula kasal hanggang libing, laging feel so good ang tugtog, kahit minsan di akma. Pero dahil binayaran niyo si Chuck Mangione, siya talaga ang makukuha niyo. Habang ang iba ay nagbabayad para kay Chuck, siya mismo ay nagbabayad para sa kanyang kontrata. Dahil sa Megalomart, kailangan niyang dumalo sa bawat pagbubukas ng tindahan, mga 400 sa isang taon, kaya halos wala na siyang oras sa sarili. Talagang kakaiba ang tumira sa Megalomart. At natin ang kable ng security camera para di siya makita. Pero baka ito lang ang paraan niyong makapagpahinga sa gabi. Maaring mainit itong opinyon, pero napagdesisyunan naming ilagay si Bill Dauterive sa gray area. Hindi naman talaga masamang tao si Bill. Nakakaawa siya, mababa ang tingin sa sarili, at umaasa sa mga kaibigan para matulungan siya sa problema. Pero mabuti talaga ang puso niya. Kahit lasing na siya sa isang episode, handa pa rin niyang isakripisyo ang buhay para maligtas sina Hank at iba pang kaibigan mula sa Army Artillery Training Base. Marami siyang magagandang ginawa sa serye, tulad ng pagiging santa sa kapitbahayan at pagtayo sa init para kumaway at pasayahin ang mga motorista. Ang mahalaga kay Bill ay maramdaman niyang mahalaga siya sa iba. At tama lang naman yon. Hindi tama ang pagtrato niya sa mga babae na parang mga bagay, lalo na kay Peggy. Mula sa pagkuha ng bodycast mula sa basura, hanggang sa pagsubok na lapitan siya habang wala si Hank. Mas mahalaga kay Bill ang pagdanasa niya kay Peggy, kaysa pagkakaibigan niya kay Hank. At handa niyang ipagpalit si Hank, kahit para lang sa isang hibla ng spaghetti at meatballs. Sa season, 14 naging kaibigan niya ang buong barbershop ng mga black sa pagsisinungaling na kasal siya kay Peggy at nilarawan si Hank bilang siya at si Bill bilang si Hank na nakakainsulto kay Hank. Nakuha ni Bill ang siguro
Pinakakawawang medalya ng pagkainggit na naipamigay namin. Nakikiramay kami kay Bill sa depresyon, diborsyo at kalungkutan. Pero ang kanyang pagkapuot sa sarili ay naapektuhan hindi lang siya, kundi pati ang mga tao sa paligid niya. Minsan pa nga ng seryoso. Baka napabayaan ko ng sarili ko ng konti. Idagdag mo pa ang hilig niyang umiwas sa pananagutan kapag may pagkakataon. At makikita mo ang isang tao na maaring may mabuting puso, pero marami pa ring hindi magandang ugali na pumipigil sa kanya para maging tunay na bayani. Isang bagay ang sigurado. Mabuti man o masama, si Bill ay laging inaasikaso ang kanyang gawain. Si Stuart Dooley ang susunod. Sobrang tapat niya. Hinila ko na ang pantalon mo pababa. Kakampi rin siya. Pinararamdam niya ang pagkalito, pero siguradong bida ang kanyang manok sa palabas. Kahit Good Hank ang pangalan niya, mas bagay sa kanya ang Morley Gray Hank. Sa ngayon, hindi kami sigurado kung paano siya naging binatilyo mula sa pagiging sanggol sa loob lang ng 8 taon. Pero isang bagay ang alam namin tungkol kay GH. Ang kombinasyon ng misogynistic na ugali ni Cotton at ang kawalan ng kakayahan ni Didi sa pagiging magulang ay nagresulta kay GH na maging hindi ka nais-nais na binatilyo. Nahulog siya sa masasamang impluensya at naniniwalang babae ang sanhi ng lahat ng problema niya. Mabuti na lang at ginagabayan siya ni Hank sa tamang landas. Kahit malayo pang lalakbay niya, dapat tayong gumawa ng mabuti para sa kanya. Mukhang natutupad ang kinatatakutan ni Cotton na maging katulad siya ni Hank. Alpak, ngunit may respeto sa mga babae. Sayang nga matanda. Ang unang ginang sa mga kapitbahay ni Hank, si Min, ang susunod. Maaring ilarawan ang karakter ni Min bilang si Kan. Pero medyo mas matitiis. Taglay niya ang magagandang katangian ni Kan, gaya ng pagiging mabuting magulang kay Connie at pagsunod sa batas. Pero meron din siyang bahagyang kayabangan at hilig maliitin ang iba. Lalo na si Peggy, na madalas siyang ituring na kaibigan. Gahaman din siya tulad ni Kan sa pag-angat. Pero hindi kasing sobrang ginagawa niya. Sumali siya sa gun club ni Dale para subukang makapasok sa Nine Rivers Country Club sa skeet shooting tournament. At kahit na maaring masira ang kanyang reputasyon, inangkin niya ang mga lalaki bilang kanyang mga bisita nang pumasok sila ng walang paalam. Kaya nailigtas sila sa posibleng pagkakaaresto at napayagan silang mag-enjoy sa magarang skeet shooting range. Nagulat kami na kalmado lang siya nang halikan siya ni Joseph. Kaya mukhang mahaba ang pasensya niya. Paring inaasahan mo ilalagay namin si Kan nang mas mababa kaysa kay Min. Pero mukhang mali ang inaasahan mo. Mas masama talaga siyang tao kaysa kay Min. Huwag mo akong mamasamain. Isa siyang walang awang social climber na handang tapakan ng kahit sino para lang umangat sa buhay. Pero sa likod ng kagustuhan ni Kan sa kapangyarihan at posisyon, may puso siyang tunay na nagmamahal sa kanyang pamilya. At gusto lang niya na magkaroon sila ng pinakamaginawang buhay na posible. Laging ipinaglalaban ni Kan si Connie. Sa isang episode na maghinala siyang nagkakaroon ng suicidal thoughts si Connie dahil sa kakulangan ng oras na makasama si Bobby, iginiit niyang unahin ang oras kasama si Bobby kaysa sa kahit ano paman. Dahil sa kung gaano ka-stricto si Kan sa kahit anong oras, isa itong napakalaking mabuting gawa na nagpapatunay na mas mahal niya ang kanyang anak na babae kaysa sa anumang sosyal na katayuan kahit na hindi nito lubos na nababawi ang pangmamaliit niya sa kanyang mga kapitbahay. Sa kasamaang palad, napabayaan siya nga in season. Hindi lang dahil sa hindi magandang pagpapalit ng boses. Ang tinutukoy namin ay ang katotohanan ng opisyal na diborsyado si Kan at nakatira na lang siya sa sarili niyang garahe. Isang katotohanan na hindi pumipigil sa kanya at Min na magdaos ng malaking handaan para sa anibersaryo para ipakita sa mundo na karapat dapat sila maging miyembro sa Nine Rivers Country Club. Nag-aatubili pa rin siyang tanggapin ang kabaitan ng mga kapitbahay na parang taga-bundok. Ngunit hindi siya naging kriminal o masamang tao. Medyo bastos lang talaga siya. Pero nakakagulat na marami siyang aspeto. Nilalabanan niya ang mga pagsubok sa lipunan at sa isipan dahil sa kanyang manic depression para subukang bigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Narito na ang huling miyembro ng pangunahing apat, si Dale Gribble. Nagtataka ako kung kailan mo ako mapapansin. Nagbago man ang boses ni Dale, sumalangit nawa siya. Pero di magbabago ang kanyang kabaliwan. Hindi na kailangang banggitin ang irony ng pagiging paranoid niya sa lahat, maliban sa pagiging manhid sa matagal ng relasyon ng asawa niya sa iba. Ang ganung klaseng kainosentehan ay karapat dapat bigyan ng Darwin Center Medal. Bago mo banggitin ang teorya na alam ni Dale ang tungkol sa relasyon, ituring muna natin itong hindi kanon. Dahil kung alam niya talaga, baka mas malala pa ang ginawa niya kaysa pigilan si John makita ang anak niya. Kahit balib si Dale, hindi niya inaalagaan si Joseph para lang pahirapan si John Redcorn. Kahit maaring bahagi yon. Totoong minahan niya si Joseph na parang anak. Mula sa pagbibigay ng dagdag na pera para sa merinda sa sinehan, pag-alok na makipagbuno kahit kayang-kaya siyang patayin ni Joseph, hanggang sa paggamit ng huling sandali ng kalayaan para bigyan siya ng payo na wag agad ibigay ang kanyang pagkabirhen sa season 13. Paulit-ulit na patunayan ni Dale na mapagmahal siyang ama, kahit minsan gumagawa siya ng bagay na maaring makasira sa imaheng yon. Gaya ng paghikayat sa anak na pumatay ng panda para mapasaya ang sikat ng mga bata. Hindi pa kasama dyan ang araw-araw niyang pag-abala kay Hank, tulad ng pagpapaguho sa ilalim ng bahay ni Hank at pagsira sa damuhan niya
dahil lang sa matinding pikon. Laging nakakabawi si Dale at seryoso sa trabaho bilang exterminator. Tinulungan pa niya si Bobby sa problema niya sa daga noong season 14 kahit may kaduda-dudang paraan. Hindi mo talaga alam kung magiging kakaibang matulungin si Dale o magiging pervisyo siya sa kahit anong episode. Pero hindi siya basta-basta mailalagay sa kategoryang bayani o kontrabida. Isa nang siyang siraulo na sumusubok mamuhay ayon sa pabago-bagong moral niya. Dapat siya sa pamilya at kaibigan, pero minsan baliw at walang awa. Kaya siya ang tipo ng karakter na para talaga sa gray area. Narito na ang karakter na si Peggy Hill na 3 beses nanalong Substitute Teacher of the Year sa kanyang paaralan. Unang-una, ang yabang ang pinakabuod nito. Siguro naman walang tututol doon, tama? Magaling. Sige. Ngayon, punta na tayo sa paliwanag. Si Peggy siguro ang karakter na pinakamalaki ang ipinagbago pagdating sa moralidad sa buong serye. Habang sa mga naunang season, ay pinakita si Peggy bilang tinig ng katwiran ng pamilya Hill na may sentido komon at mabait, kahit na medyo passive-aggressive paminsan-minsan. Nagkaroon si Peggy ng isang traumatic na aksidente sa skydiving na nagbago sa kanya. Depende sa kung sinong tatanungin mo, alinman sa naging hindi matiis na narcissist o medyo hindi lang ganong hindi matiis na narcissist, na isa rin sa mga pinaka-nakakatawang karakter sa palabas. Gumagawa siya ng mga talagang hindi magagandang bagay dahil sa kanyang pagiging mayabang. At isa sa mga pinakamatinding halimbawa nito ay nung ninakaw niya ang nilutong Thanksgiving dinner ni Bobby dahil nagsiselo siya na mas magaling magluto ang anak niya kaysa sa kanya. Minsan, tinuruan niya si Lucky ng maling sagot para sa GED test dahil pakiramdam niya hindi siya bagay kay Luan. Pero kahit sobrang taas ng tingin niya sa sarili, halos hindi naman talaga masama ang intensyon ni Peggy. Maliban na lang sa mga pagkakataong tulad ng dalawang ito. Kahit mali ang ginawa niya, kadalasan para sa pamilya ito. Laging handa si Peggy pagtanggol si Hank. Sa Bobby Goes Nuts, binubuli din niya si Bobby para turuan siyang wag lokohin si Hank. Sa episode ng pagkamatay ni Cotton, pinagsabihan niya muna si Cotton bago ito namatay. Tapos nagsinungaling siya kay Hank tungkol sa huling sinabi nito. At sinabing inamin ni Cotton kung gaano niya kamahal ang anak niya. Git na lang siya sa moralidad. Pero mahal niya sobrang pamilya. Kaya di mo masasabing masama si Peggy. Nabanggit sa reboot na kahit grabing narsisista si Peggy, gumagaan ang pakiramdam ni Connie kapag kausap siya. Kaya mapagmahal pa rin siyang ina, asawa at kapitbahay. Muntik na niyang malason ang buong bayan dahil sa mustard gas. Pero gagawin niya ang lahat para itama ang kanyang mga pagkakamali at yon ang mahalaga. Si Principal Mosa hindi talaga kabilang sa mga pinakatumatak na karakter sa serye. Sapat na siyang masamang principal para maalala. Kadalasan ay pumapalya siyang protektahan ang mga estudyante niya kapag pinakakailangan. Pero hindi naman siya ganoon kasama para masabing talagang malisyoso siya. Isa talaga siyang inutil at parang mas nagagampanan pa ng hall monitor niyang si Emily ang trabaho niya. Pakiramdam din namin na dapat naming banggitin ang paminsang bully na karakter na si Clark Peters. Hindi naman talaga siya ganoon kahalaga sa kahit anong particular na episode. Pero ako, mga pare, ano ba yung gupit na yan? Ibang usapan na ang pagiging bully. Pero ang lakas ng loob mong maging bully na ganyan ang itsura ng buhok mo. Sa totoo lang, dapat mapasama na sa masamang kategorya ang taong to dahil lang sa kasalanan niyan. Pero minsan naman ay mabait siya, kaya pagbibigyan natin siya ng kaunting awa. Hindi namin iko-quote si Twigboy, pero ilalagay naman namin siya sa gray area. Si Twigboy, isang social worker mula sa Los Angeles, ay madalas kumilos ayon sa sariling paraan na hindi akma sa propesyon niya. Binulo niya ang pamilyang Hill sa pilot episode. Muntik pang kunin ang kustodiya kay Bobby dahil sa normal na pagtatalo ng pamilya at pinilit si Hank na panatilihin ng isang mapaminsalang drug addict sa team ng Strickland Propane kahit inaabuso na nito ang legal na sistema. Maganda ang layunin ni Twigboy na ipaglaban ang mga sa tingin niyang mahihina. Pero handa rin siyang saktan ang mga tapat at masisipag na tao at pamilya. Inakamamait na may lalarawan siya bilang moral na neutral at sa pinakamasama, isa siyang tahasang konsentidor. Kasunod ay si D. Hill, dating kaklase ni Hank sa kindergarten at asawa ng kanyang amang veterano. Nakakalungkot na inibig ni DC Cotton na masama, lalo na't nadagdagan pa ng kanyang pagkabigong maging magulang. Hindi lang niya iniyatang kay Bobby ang pag-aalaga kay GH noong sanggol pa ito, na madalas siyang ipaalala na 12 taong gulang pa lang si Bobby, kundi makikita rin na hindi pa rin siya bumuti pagsapit ng season 14. Imbes na maging mas mabuting magulang, iniiwan niya si GH kay Hank ng ilang linggo sa tag-init para magkapositibong lalaking huwaran nito. Hindi masamang tao si D, pero isa siyang kaawa-awang ina na sobrang umaasa sa iba. Sa halip, sabihin na lang nating muntik na siyang mapasama sa huling kategorya. Maghanda ka na para sa isang malinis na naglalagablab na impyerno sa'yo. Dahil papasok na tayo sa masama hanggang sa kasamaan. Dapat ilagay si John Redcoin sa tuktok ng masamang kategorya dahil bahagya siyang responsabal sa isa sa pinaka-nakakainis at nakakatawang subplot, ang pakikiyapid ni Nancy sa kanya. Bagaman hindi kasing laki ng kasalanan ni John Redcorn sa relasyon kumpara kay Nancy, masasabi naming minsan ay mas malala pa siya. Sa isang original na episode, tinangka niyang akitin si Nancy na muling makipagrelasyon kahit matagal na silang tumigil. Kahit dati na niya iyong itinigil
Dahil turing niya si Dale na tunay na kaibigan, hindi lang niya ipinagpapatuloy ang kanyang nakasanayang pagsira ng pamilya. Niloloko pa niya ang isang taong itinuturing niyang kaibigan. Nag-overtime kami sa trabaho at nagulo ang buhok ko ng sanga ng puno. Kapag hindi nagsisinungaling o nalilinlang, gumagawa rin ng mabuti si John. Ang pagtugtog ng mga mabubuting kanta para sa mga bata ay hindi sapat para mapawi ang kanyang mga pagkakamali. Pero sapat na ito para ipakita na may kabutihan pa rin siya sa kanyang puso. Kaya hindi natin siya ilalagay sa mas mababang antas. At si Redcorn, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang sa moralidad, ay may maraming panloob na laban na nagpaparamdam sa atin ng awa para sa kanya. Pwede mo pang sabihin na siya ay may mga lumang buto na puno ng berdeng alikabok. Siguradong sasabihin niya ng personal na kaibigan ni Hank na si Caleb. Tingnan mo, hindi naman namin lubos na sinisisi si Caleb sa kanyang mga ginagawa. Kung may mga magulang kang pinapalusot ang pananakot niya sa isang lalaking nasa gitnang edad bilang ibig sabihin lang niyan gusto ka niya, hindi talaga magiging madali para sa kanya ang matutong magkaroon ng mas mabubuting ugali. Hindi namin sinasabing siga pa rin siya matapos ang 8 taon dahil malamang kumalma na siya. Pero sa episode na nakita namin, sobrang nakakainis siya. Unang-una, ano bang masasabi natin tungkol kay Jimmy Richard? Well, ilang bagay. Una, siya ang boss. Ikaw ang boss, Jimmy. Ako ang boss. Pangalawa, hindi siya masyadong magaling. Pero dapat natin intindihin si Jimmy dahil halata namang hindi buo ang isip niya. Pero hindi yun dahilan para abusuhin o ilagay sa panganib ang iba. Sa isang klasikong episode, na magtrabaho si Bobby para kay Witch. Bukod sa halos lahat ng sahod niya ay kinukuha nito, inutusan pa niya si Bobby na tumawid sa abalang racetrack para lang belhan siya ng soda. Dahil mas mabilis daw. Si General Gum ay isa sa maraming di magandang magulang sa King of the Hill. Pero nakakatawa, pagiging magulang niya ang pinakamabuti niyang katangian. Tunay siyang mapagmahal na ama kay Min. Laging may makabuluhang regalong pasalubong. Masama rin siyang tao kay Kan. At ayaw siyang tanggapin bilang manugang kahit anong pagsisikap ni Kan. Umabot pa sa puntong inagaw ni General Gum ang pansin kay Kan habang nagkakaraoke ito. Kahit mahal at mahusay niya itong gawin. Bagamat mahal-mahal ni Gum ang kanyang anak na babae kaya hinayaan niya ito, hindi pa rin ito nababawi ang masamang pagtrato niya kay Kan. Ipinapakita lang ito na mas mahal niya si Min kaysa sa galit niya kay Kan siguro. Si Bob ang naging bully at karibal ni Bobby sa pag-ibig. / karibal sa pag-ibig. Sunod si Shane Wasanasong. Dahil anak siya ng mataas na miyembro ng Nine Rivers Country Club, madaling maintindihan kung bakit gusto ni Kan na magustuhan siya ni Connie. Sa malas para kay Connie, umubra ito sandali lang. Napapayag ni Shane si Connie sa ethical non-monogamy na ayon kay Shane ay pwede siyang magdala ng kahit sino na gusto niya nang hindi iniintindi ang emosyon at tunay na relasyon. Isa rin siyang epo baby na tinatrato ang lahat ng tao sa paligid niya na parang mas mababa sila sa kanya. Palaging minamaliit si Bobby kahit na totoong maunawain at mabait si Bobby sa kanya. Naniniwala kami na malaking responsibilidad dito ay kay Ted Wasanasong. Mas malala pa sina Ted at ang asawa niya kaysa kina Kan at Min. Habang sina Kan at Min ay mukhang gusto lang ng mas komportableng buhay, si Ted ay isang ganap na mapagkunyari na nakaabot na sa tuktok at ginugugol ang mga araw niya sa pagmamaliit ng iba, pagsasamantala sa mga mahihina at paggawa ng kahit anong magdadala sa kanya ng pinakamalaking kita at kasiyahan sa kahit anong oras. Masama na ang pagiging aruganteng sakim sa pera. Pero mas grabe kung mataas pa ang tingin mo sa sarili habang ginagawa ito. Si Ted ay parang si Kan, pero wala siyang mabuting katangian. Kaya kabilang siya sa masasama. Sunod naman ay isang karakter na pakiramdam namin ay parang sabay naming inilalagay sa masyadong mataas at masyado ring mababang pwesto, si Cotton Hill. Si Cotton ay isang pinarangalan na veterano ng digmaan na nawalan ng kanyang mga binti. Siyempre, maraming lalaki ang namatay kapalit nito, kaya hindi naman ito ang pinakamasamang palitan na nangyari. Kakatakan ay pinagmamalaki ni Cotton ang dami ng napatay niya. Pero hindi pa kasama roon ang iba pang bagay tungkol sa kanya. Kilalang kilala si Cotton sa masamang pagtrato niya sa mga babae. Malamang ay marami siyang anak sa labas sa kung saan-saan. At hindi pa kasama dyan ang sobrang sama niyang emosyonal na pang-aabuso sa kanyang asawa at anak na umabot pa sa puntong pinangalanan niya ang kanyang pangalawang anak na Good Hank para lang ipamukha kung gaano niya kinasusuklaman si Hank. Yung regular Hank, yung unang Hank. Hindi mapapatawad ang ginawa ni Cotton kay Hank. Ang mabait lang yung sinabi kay Hank ay mas mabuti itong ama. Dahil si Bobby ang naging anak niya, hindi si Hank. Sa tingin ko, bagay kay Cotton ang Rat Center medal dahil sa matinding galit niya sa anak niya. Hindi naman laging masama si Cotton. Kadalasan oo, malaki ang agwat. Pero may mga katangian din siyang nakakapagpasimpatya. Sa isang episode, nakaramdam siya ng pagsisisi sa ginawa niya sa mga Hapones doong digmaan. Tininuman niya si Peggy maglakad muli matapos ang skydiving accident. Sa ibang episodes, pinakita rin niyang mahal niya si Bobby. Bagamat madalas siyang masamang impluwensya kay Bobby, may mga pagkakataon na ipinapakita ni Cotton ang kahandaang isakripisyo ang sarili para kay Bobby. Pinakakilala ito sa episode na Revenge of the Lutefisk, kung saan inako niya ang sisi sa pagsunog ng simbahan ni Hank, kahit si Bobby ang totoong nakagawa nito. Nabanggit ko na ba si Yasha Kirfetmin? Sunod naman si Nancy Hicks Gribble. Sayang at kailangang ilagay si Nancy sa mababa
Kahit mas marami siyang magagandang katangian kaysa kay Cotton. Matinong ina siya kay Joseph. Mabuting kaibigan kina Peggy at Min at sumusunod sa batas. Sa mga huling season noong unang pagpapalabas ng palabas, parang tinapos niya ang relasyon kay John Redcorn. At kahit hindi yun kasing ganda ng pananagutan sa kanyang mga ginawa, mas mabuti na yon kaysa walang gawin para harapin ang mga ito. Pero kahit baliwalain pa natin ang panluloko niya sa asawa niya ng maraming taon na halos walang pagsisisi na hindi naman natin gagawin, malinaw yon. Meron pa ring dalawang partikular na ugali si Nancy na dahilan kung bakit mababa pa rin siya sa listahan natin. Una, sa bagong season, may linyang nagpapahiwatig na patuloy pa rin nagkikita sa kama sina John Redcorn at Nancy. At sinabi niyang matagal na niya itong ibinibigay kay Nancy. Matagal ko nang binibigay ito kay Nancy. Kahit pa isipin natin ang pinakamabuti at si John ay nagbibigay lang ng bago niyang merienda kay Nancy. Si Nancy ay isa pa ring walang awang babaeng gahaman sa kapangyarihan. Sa Nancy Das Dallas, tinanggap niya ang trabaho bilang news anchor sa Dallas. Pero agad siyang nagplano para mapatalsik ang mga co-anchor at siya lang ang mamuno. Kung wala ang mga kalokohan ni Dale para pigilan siya, si Nancy ay mula sa pagiging taksil na asawa na masama na ay naging halos isang supervillain. Kahit masakit na tinanggihan ni Ted ang pakananan ng Nine Rivers, mas malaki ang naging epekto ng pagtanggi ni Lenore. Sabihin mo ang gusto mo kay Nancy, hindi kita pipigilan. Pero hindi siya kasing sama ni Lenore. Makikita kung gaano siya kasama sa paraan ng pagsira niya kay Bill. Habang umaandar ang serye, unti-unti nating nalalaman ang tungkol kay Lenore at sa kanyang kasamaan. Mula sa panluloko kay Bill 2 linggo matapos ang kasal, hanggang sa pagmumura at pang-aabuso sa pagbabalikan nila. Walang mabuting katangian si Lenore. Ngayon, pag-uusapan na natin ang huling bagong karakter, si Eli Selwick. Isang pansamantalang kontrabida sa episode na bumalik si GH at parang parody ni Andrew Tate. Nagpapatakbo siya ng Alpha Male Bootcamp at base sa impresyon ni GH, kaya niyang samantalahin ang mga lalaking marupok at sugatan ng damdamin. Masama ng pagkakitaan ng mga lalaking walang tiwala sa sarili at emosyonal na mahina. Lalo na kung pinapaniwala pa silang dahil sa FEMAS, lahat ng problema nila. Isipin mo na lang ang kapal na mukha mong maging ganyan sa mga babae. Nanay mo naman nagbayad para sa negosyo mo simula pa lang. Ano ba yan? Ang sumunod lang sa ating bottom 3 ay si MF Fatherton. Ang Fatherton Fuels ay parang chum bucket kumpara sa Krusty Krab ni Buck Strickland. Pero paminsan-minsan, nakakakuha rin ito ng negosyo. Si Fatherton, di gaya ni Buck, ay lantaran niyang ginagamit ang mga tiwaling gawin niya sa negosyo. Si Debbie Grant ang bronze medalist sa kasamaan, kontrabida sa isa sa pinakadika na isnais na kwento ni Buck. Kapag isa kang napakasamang tao na napapamukha mong hindi ganoon kasama si Buck kumpara sa'yo, malayo na talaga ang narating mo bilang kontrabida. Si Debbie Grant ay isang mapangakit na babae at ang pangunahing ambisyon niya sa buhay ay magkaroon ng relasyon sa kahit sinong lalaking boss niya sa kasalukuyan. Kapag sinabi niyang walang tumatanggi kay Debbie Grant, seryoso siya. Nang tanggihan ni Hank, tinakot at pinilit siyang makipagkita ni Debbie para sa pagtatalik. At planong idiin siya sa pagpatay kina Buck at asawa nito. Tuloy tayo sa silver medal ng kasamaan. Mas lantad ang kabulukan ni Fatherton, pero mas masama si Buck Strickland dahil magaling niyang itinatago ang katiwalian niya sa aming palagay. Walang lusot dito. Kahit mukha siyang tapat at masipag na negosyante, si Buck ay taksil, malibog, mapanlinlang, at bastos. Palagi niyang sinasamantala ang kanyang mga empleyado at halos wala siyang ginagawa para suklian sila. At ang pinakakilalang halimbawa nito ay si Hank. Si Hank ang nagmamanage ng Strickland Propane para kay Buck. Ngunit madalas siyang lukohin ni Buck at minsan, pangatinangkang idawit siya sa kaso ng pagpatay. Kahit masama siyang amo, hindi rin maganda ang personal niyang buhay. Palagi rin niyang niloloko ang asawa niya. Kadalasan ay may mga kabit siyang mas bata na mga babae sa trabaho. Nilalagay niya sa panganib at halos pabayaan si Bobby sa pamamagitan ng pagsasangkot sa kanya sa isa sa mga sugalan niyang panloloko. Nagsisinungaling na kunwari ay born-again Christian para samantalahin si Luan at sa ika-14 na season, hayagan niyang niloko si Hank tungkol sa negosyo ni Boomhauer sa panghuhuli ng baboy at sinabing masamang investment ito. Ginawa ito ni Buck para makasali agad. Dahil sa pagiging makasarili, nakuha niya ang medalya ng kasakiman. Nilagay namin si Buck sa mababang pwesto dahil sa episode kung saan nabaril si Debbie. Plano niyang ipahamak si Hank sa pamamagitan ng pagtatanim ng ebidensya para siya ang mapagbintangan sa pagpatay. Ang ganitong pagdatraidor sa isang taong ganun kalapit sa'yo ay inilalagay si Buck sa hanay ng pinakamasasama. Naalala mo ba nung sinabi namin na may dalawang mas masahol pa kay Buck? Oh, actually 3 pala. Kasi itong huling entry ay 2. Ibinigay namin kina Lian at Hoyt Platter ang magkasamang pagmamayari ng gintong medalya ng kasamaan. Mataas ang ranggo ni Luan sa listahan namin dahil nakaligtas siya sa pagiging anak ng ganitong klaseng baliw. Si Lian ay matinding alkoholiko at si Hoyt ay manloloko. Pareho nilang sinubukang makabalik sa buhay ng kanilang anak sa magkahiwalay na pagkakataon. At spoiler, wala ni isa sa kanila ang nagpunta para humingi ng tawad at magbayad sa kanilang mga kasalanan. Kahit noong pinakamabuti si Lian,
Itinuring niya si Luan na parang kapatid. Ngunit palaging inuuna ang iba kaysa maglaan ng oras sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa pag-inom ng alak at naging abusadong psychopath ulit dahilan ng pagkakakulong niya noon. Lahat ay masayang tinanggap ang party. Dahil dito, tinangkang patayin niya sina Buckley at Peggy at itinakwin si Luan bilang kapatid. Parang hindi pa sapat ang mga delusyon ni Lian. Wala ring ipinagkaiba si Hoyt. Oo, naging biktima siya ng pananaksak ni Lian. Pero hindi ibig sabihin noon na isa na siyang huwarang mamamayan. Niloko niya ang sarili niyang anak na matagal nang hindi niya kasama para makakuha ng pera. At sa huli, kinonsensya niya si Lucky para kuhin ang kasalanan sa isang pagnanakaw na siya mismo ang gumawa. Sinubukan pa niyang isisi kay Luan ang paggamit niya ng droga. Sinasabing ang mga drogang nakuha sa kanya ay pag-aari raw ni Luan. Masaya kami na di sinabi ni Lucky kay Luan na walang kwentang manduloko ang tatay niya. Para sa isang mabait na tao, galing siya sa masasamang magulang. Parang nakakataba nga ng puso. Sa totoo lang, sina Luan at Hank, kahit pinakamasama ang kanilang mga magulang sa serye, ay lumaking mabubuti. Pagdating kina Lian at Hoyt, masuwerte na lang sila kung hindi sila makulong habang buhay na sila rin ang may gawa. Pero pare, pag-usapan natin ito. Anong masasabi mo tungkol sa paborito at hindi paboritong mga karakter, pare? Alam mo, pinakagusto ko sina Dingo, Bobbit, Dale at Khan. Lalo na pag pinag-uusapan ang Dang Old. Okay yun naman. Sabihin nyo sa amin. Sabihin nyo sa comments, pare.